Nagsisimula ang kwento sa taong 2025, ang unang intergalactic na pagbagsak ay sumalakay sa Earth at nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod at sinubukan ng sandatahang lakas na kontrolin ang pag-atake, ngunit agad na lumitaw ang isang hindi mapigilan na alon ng mga kaiju na nagsimulang sirain ang sangkatauhan. Para labanan ang banta, pinagsama ng sangkatauhan ang pinakamahusay na tauhan at teknolohiya mula sa bawat bansa at sa ganitong paraan, itinatag ang Anti-Kaiju Defense Force at ito ang RD. Subalit kahit na may kaunting tagumpay ang mga elite na puwersang ito, malaki pa rin ang pagkasira at nagpatuloy ang digmaan ng walang malinaw na katapusan, gayunpaman ay may lumitaw na isang tagapagligtas sa murang edad na nagbago ng lahat at makikilala natin siya sa lalong madaling panahon. Nagpalit ang eksena ngayon kung saan nasa isang paaralan sa lungsod, ang mga bata ay naglalaro bilang mga anti-kaiju agents ngunit sa kanilang lahat ay may isang batang tahimik lamang na pinagmamasdan ang iba at sa loob ng silid-aralan, ang parehong bata ay nagbabasa ng libro habang naririnig ang kanyang mga kaklase na gustong magpatuloy sa paglalaro bilang mga agent. Nang mapansin ng isa sa mga bata na nakikinig siya ay inaya siya nitong sumama sa kanila, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay natakot ang bata at tumakbo palabas ng silid at kalaunan. Nakita natin siyang papunta sa isang laboratorio. Sa entrada ay may isang robot na humihiling na igalang ang kanyang mga karapatan, sinasabi nito na walang dapat tumatapak sa kanyang karapatan kahit siya ay isang makina, ang robot na iyon ay isang prototype na autonomous bomb na tinatawag na Snowman. Tahimik na pinagmamasdan ng bata at ng mga siyentipiko ang lahat, pagkatapos ay dumating ang namamahala at nagtanong kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ng kanyang mga kasamahan ang sitwasyon. Samantala ay itinuro ng makina ang doktor at sinabing siya ang nag-uutos na pasabugan ang sarili laban sa mga kaiju. Ang doktor na nagngangalang Koji Kayabusame ay nagtanong kung hindi ba iyon isang makabagong ideya, dahil ang layunin nito ay magresulta sa zero human casualties at ibig sabihin na isang robot na kamikaze, dahil dito ay hindi sumang-ayon ang makina at binanggit na ayaw nitong mamatay. Nang marinig ito ng bata ay tumatak ito ng malalim sa kanyang isipan. Lumipas ang mga araw at isang umaga ay tumunog ang mga sirena sa lungsod bilang babala ng paglitaw ng isang kaiju at sa laboratorio, nakikinig si Snowman sa lahat ng ito. Dumating ang bata at lumapit habang nakatitig dito, samantala ay plano ng mga siyentipiko na subukan ang Snowman ngunit biglang may problemang iniulat at ang anak ng doktor ay nasa loob ng control cabin ng Snowman, pinapakalma sila ng doktor at sinabing ang cabin na iyon ay para lamang sa training. Kaya halos imposibleng patakbuhin. Bumalik tayo sa bata na ngayon ay nagbabasa ng manual at matapos itong basahin, pinapagana niya ang lahat at nagsimulang maglakad gamit ang robot at hindi pala ganoon kahirap itong kontrolin, maliban na lang kung isa kang henyo. Hiniling ni Snowman na huminto siya, pero sinabi ng bata na huwag itong mag-alala dahil sisiguraduhin niyang hindi ito kailangang mamatay at nang tuluyan siyang makalabas ng storage, pinapaandar niya ang mga ito at nagsimulang lumipad. Nabigla ang doktor at sumigaw na kung ang kanyang anak ba ay isang henyo, makalipas ang ilang sandali ay ibinalita sa balita na natalo ng bata ang kaiju at sa panayam sa ama ay sinabi nitong ang piloto ay ang kanyang anak, isang batang 9 na taong gulang lamang. Ipinakita ng mamamahayag ang balita kung saan tinatawag ang bata bilang tagapagligtas, tinanong siya kung magpapatuloy silang lumaban para sa sangkatauhan at sumagot si Koji ng oo. Pagkatapos ng lahat iyon ang dahilan kung bakit niya ito nilikha ang robot at hindi ang bata na malinaw na nagsisinungaling siya, dahil balak niyang gamitin ito bilang bomba. Bumalik tayo sa bida mula sa loob ng Snowman at ang batang si Tetsuo Yabusame at ito ang ating pangunahing karakter, ay kinakabahan habang pinagmamasdan ang lahat at sa paglipas ng mga taon, patuloy niyang pinrotektahan ang lungsod laban sa mga kaiju. Sa susunod na eksena ay mas matanda na siya at gumagamit na ng ibang robot habang nilalabanan ang mga kaiju. Sa loob ng mga taong iyon ay unti-unti niyang tinapos ang mga banta hanggang sa umabot sa huling laban na maaaring magdala ng kapayapaan sa sangkatauhan. Lumipas ang 10 taon at ngayon ay nasa intergalactic cruiser na Earth. Dito ay makikita si Tetsuo na nagbabasa ng libro tungkol sa kung paano magkaroon ng kaibigan, dahil sobrang mahiyain niya. Habang babasahin na niya ang unang hakbang, may natanggap siyang abiso na 40 minuto na lang bago ang huling laban at tinatawag siya para sumakay sa Snowman. Naiinis siya sa abalang ito kaso pumunta pa rin dahil siya ang tagapagligtas. Habang naglalakad ay kinikilala siya ng buong crew bilang kanilang tagapagligtas,
May isang crew member na nagsabing inayos niya ang snowman ng maayos at may isa pang nagbigay sa kanya ng tapik bilang suporta. Natigilan si Tetsuo at tila hindi alam ang sasabihin subalit sinabi niyang gagawin niya ang lahat sa laban na ito, kahit na mahiyain ang pagkakasabi niya. Tumalon siya papunta sa hatch at nagsuot ng espesyal na helmet at binuksan niya ang pinto at lumabas sa kalawakan. Agad niyang tinawag si Yukiya para papasukin siya at si Yukiya ang snowman na nakita natin noong bata pa siya, at ngayon ay mas malakas na. Tinanong siya nito kung muli na naman ba siyang umiwas sa pakikipag-ugnayan sa iba. Pinatahimik siya ni Tetsuo at hiniling na papasukin siya at pagkapasok ay pinagsisihan niya ang kanyang sinabi kanina sa crew. Naiintindihan niyang gusto lamang siyang suportahan ng mga ito, ngunit dahil sa kaba at kung ano-ano ang nasabi niya at tinawag pa ang sarili na isang pagkabigo, ipinaliwanag niya na nangyari ito dahil ginugol niya ang kanyang mga taon sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Nag-aalala rin si Yukiya sa kanya at sinabihan siyang huwag pahirapan ang sarili at subukan pa ring magkaroon ng kaibigan. Subalit sumagot ang bida na hindi na kailangan dahil mayroon na siya si Yukiya kahit na 10 taon na niyang inulit ang parehong dahilan. Ipinahayag niya na hindi ito madali dahil ayon sa librong binabasa niya, kailangan niyang dumaan sa 777 na pagsubok para magkaroon ng tunay na kaibigan, ayon sa may akda na si Lonely Iwaki sa libro na sa kung paano ang isang kaiju ay magkaroon ng kaibigan. Sinabi ni Tetsuo na masyadong mataas ang pamantayan para sa kanya, kaso sinisi siya ni Yukiya sa pagsunod sa walang saysay na manyawal at bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kapitan na si Miss. Iginiit nito na malapit na silang makarating sa harap ng hukbo ng mga kaiju kaya't rerepasuhin nila ang misyon. Kapag nakipag-ugnayan sila sa mga kaiju ay lalayo si Tetsuo sa Earth, pupunta sila sa gitna ng hukbo para gamitin ang Infinity Laser na aatake sa loob ng 100 kilometro at wawasak sa buong hukbo ng mga kaiju. Ang pinakamahalagang bahagi ng planong ito ay kapag naabot nila ang launching point at dito na gagawin nina Yukiya at Tetsuo ang kanilang bahagi. Magsisimula silang lumaban para akitin ang kalaban at bawasan ang kanilang bilang at matapos itong ipaliwanag, sinabi ng kapitan na umaasa siya sa kanila at sumagot si Yukiya ng yes at si Tetsuo naman ay copy na ikinagulat ng mga navigator, dahil dito ay muling natatarante si Tetsuo dahil hindi siya nakasagot tulad ni Yukiya. Pinalakas siya ng loob ni Yukiya at sinasabing babalik silang magkasama na may panibagong tagumpay, dahil ngayon ay matutupad na rin ang kanyang pangarap at tinanong ni Tetsuo kung ang tinutukoy niya ay ang dekalidad na langis. Sumagot si Yukiya na hindi at may iba siyang ibig sabihin ngunit bago pa niya ito masabi ay napatingin siya sa malayo. Hindi maintindihan ni Tetsuo kung ano ang tinitingnan nito at hanggang sa makita nila ang daan-daang kaiju na paparating, bawat isa ay mas malaki kaysa sa isa at sa sandaling iyon ay sinimulan ng kapitan ang misyon. Sa kanyang panig ay sinabi ni Tetsuo kay Yukiya na gusto niyang maging isang mahalagang tao. Tinawag siya ni Miss para simulan ang misyon at iginiit ni Yukiya na papalapit na ang mga kaiju at itinaas ni Tetsuo ang kanyang ulo at nagsimulang lumaban. Inilunsad ang kanilang mga sasakyan mula sa barko at hinawakan niya ang kanyang grand sword. Ginamit ni Yukiya ang estilo ng 7 espada at umatake gamit ang teknik na Rainbow Root at sa isang iglap ay maraming kaiju ang naputol agad na ikinagulat ng buong crew. Sinabi ng kapitan na siguradong panalo na sila at sila na ang susunod na kikilos. Habang sinusubukan ng mga kaiju na malalampasan ang barrier, inutusan ng kapitan na ihanda ang Infinity Laser at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang isang sphere sa unahan at nang umabot ito sa limit, iniutos niyang magpaputok ngunit biglang nawala ang Infinity Laser. Nagulat ang mga tripulante at sinubukan na alamin ang dahilan at ipinagbigay alam sa kapitan na pumapalya ang laser system, at tulad ng inaasahan ay lumala pa ang sitwasyon at iminungkahi ng kapitan na i-restart ang sistema kaso hindi rin ito gumana. Dahil nasa panganib sila ay iniutos niya ang Plan B at magtiis sa pag-atake at makipag-ugnayan muli kina Tetsuo at Yukiya at bigla, habang naghahanda sila ay nag-collapse ang mga energy generator at naging ganap na vulnerable ang barko, hindi makapaniwala ang kapitan at sa sandaling iyon ay sinira ng isang kaiju ang control room at nilamon ang lahat. Sa kabilang banda handa na sina Tetsuo at Yukiya na lumaban, ngunit nakarinig sila ng isang pagsabog at nang lumingon sila ay nakita nilang unti-unting nasira ang buong barko at dahil dito, iginiit ni Yukiya na nabigo ang misyon at pinapakalma siya ni Tetsuo at binanggit na bumalik sila sa barko upang iligtas ang sinumang nakaligtas. Sinubukan ni Yukiya na pigilan siya at ipinaalam na delikado iyon,
Ngunit sinabi ni Tetsuo nang may kumpiyansa na hindi pa natatapos ang misyon kaya't hiniling niya ang tulong nito para lipulin ang lahat ng kaiju. Matapos ang ilang oras ng labanan ay nakapatay sila ng maraming kaiju. Ngunit patuloy pa ring dumarami ang mga ito at pagod na ang ating bida at si Yukiya ay bahagyang nasira na. Nakita ni Yukiya na wala ng silbi ang patuloy na pakikipaglaban kaya't sinabi niyang magpapasabog na siya. Tinanggap ito ni Tetsuo at binanggit na sa ganitong paraan ay maililigtas nila ang mundo. Habang unti-unting nilalamon si Yukiya ng mga kaiju ay nagreklamo ito dahil hindi siya kailanman nagkaroon ng kahit isang kaibigan, sinaway siya ni Tetsuo dahil binanggit pa niya iyon sa gitna ng kritikal na sandali, sinabi niyang wala na itong halaga basta't magkasama sila hanggang sa huli. Tinanong siya ni Yukiya kung sigurado siya at kung wala ba siyang pinagsisisihan, nag-iisip si Tetsuo at naalala kung gaano siya nahirapan makisalamuha at kung paano siya nagkulong sa sarili at sa kasalukuyan. Iginiit niya kay Yukiya na nasasanay na siya at hindi na ganoon kasakit makita ang ibang tao na may mga kaibigan. Pinasalamatan niya ito sa pananatili sa tabi niya sa lahat ng panahong iyon, tumingin si Yukiya sa kanya at naalala kung paano siya binigyan ni Tetsuo ng pangalan, kahit isa lamang siyang simpleng bomba noon at napansin ng bida ang katahimikan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Biglang lumabas ang isang alert sa screen na lock ang controls at agad na naintindihan ni Tetsuo ang sitwasyon. Inamin ni Yukiya na siya ang may kasalanan na ninakaw niya si Tetsuo at sinamantala ang kabaitan nito, pinilit siyang gugulin ang huling 10 taon na walang normal na buhay at puro laban sa mga kaiju na kasama siya. Sinubukan ni Tetsuo na kontrolin ang snowman at ipinahayag na ayos lang sa kanya ang manatili kasama si Yukiya, kaya huwag na itong mag-alala at ibalik ang controls kaso huli na ang lahat at inactivate ni Yukiya ang escape capsule na ilulunsad sa loob ng 10 segundo. Natawa siya habang inaaalala ang sandaling niligtas siya ni Tetsuo at binigyan ng pagkakataong mabuhay, iginiit niyang hindi niya hahayaang mamatay ito at pagkatapos ay inilunsad ang capsule at umiyak si Tetsuo habang sumisigaw kay Yukiya. Bilang huling mensahe ay ipinahayag ni Yukiya ang kanyang tunay na pangarap at hindi langis ang gusto niya, kundi isang normal at masayang buhay kapag bumalik sila sa Earth at nais niyang magkaroon si Tetsuo ng maraming kaibigan at sa gitna ng pag-iyak. Sumagot si Tetsuo na magkakaroon siya ng 10 pero hindi 100 kaibigan, at nangakong magkakaroon siya ng mga kaibigan para kay Yukiya. Dahil dito ay natuwa ang robot at tuluyang sumabog kasama ang lahat ng kaiju at sa sandaling iyon, ang capsule ay na-cryogenize hanggang sa makalipas ang mahabang panahon at makarating sa destinasyon nito, nagising si Tetsuo at ipinahayag na nakabalik na siya sa Earth at ayon sa mapa siya ay nasa rehiyon ng Tokai sa Japan. Ang petsa ay 8 ng Agosto siya ay na-cryogenize sa loob ng 8 taon na ibig sabihin, 10 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa Earth at sa panahong iyon, ang isang batang estudyante ay magiging ganap na adult na isang malaking pagbabago ng henerasyon. Nagtanong si Tetsuo kung may gugustuhin bang maging kaibigan ang isang tulad niya, dahil maaaring tingnan siya bilang makakaluma at ang una niyang naisip na solusyon ay magkulong sa bahay at pag-aralan ang lahat para makasabay sa mga kabataan. Ngunit walang ipinakitang imahe ang system tungkol sa labas kaya't nagpa siyang lumabas, at sa kanyang sorpresa na isang malaking grupo ng tao ang naghihintay sa kanya, pinupuri siya bilang kanilang tagapagligtas at gustong maging kaibigan niya. Sa ganitong paraan ay tinupad ni Tetsuo ang pangako na ginawa niya kay Yukiya at hindi man lang sana dahil hindi pa siya lumalabas, kaya lumabas siya mula sa kapsul at ang kanyang nakita ay isang nagyayelong bansa o mas tamang sabihin, isang buong planeta na natakpan ng yelo na hindi na tinatawag na Earth kundi Snowball Earth. Para sa bida, imposible ito dahil 10 taon lang ang lumipas at hindi dapat magyelo ang mundo sa ganito kabilis. Nagsimula siyang magtanong kung ano ang nangyari sa mga tao at kay Earth at mas masama pa, ano ang mangyayari sa kanyang pangako. Dito ay makikita natin ang isang alaala niya noong high school at makikita si Tetsuo na nag-aaral sa klinik. May ilang estudyanteng dumaan at nagulat nang makita siyang nag-aaral ng kanji at binanggit nila na bilang tagapagligtas, wala siyang oras pumasok sa paaralan kaya't medyo naiinggit sila. Hindi sila pinansin ni Tetsuo pero na-stress siya sa narinig niya at naalala ang mga salita ng kanyang ama na tinatawag siyang mahalaga, na lalo pang nagpalayo sa kanya sa iba at sa kasalukuyan ay 22 oras na ang lumipas mula nang makarating siya sa Earth at nagsimula na siyang magutom. Naghahanap si Tetsuo ng mga supply, pero napindot niya ang isang button at lumabas ang isang video ni Yokyo at pinapaalala nito ang kanyang hiling na sana bumalik ang kanyang kaibigan sa Earth, mamuhay ng masaya at magkaroon ng maraming kaibigan.
Dahil dito ay na-inspire si Tetsuo at isinuot niya ang kanyang coat, kumain at naghanda para lumabas sa mundo habang nangangakong gagawa siya ng maraming kaibigan kahit mga snowman pa iyon. Sa tulong ng librong binabasa niya kanina, ang unang hakbang ay lumabas ng bahay para makilala ang ibang tao at dito palang marami na ang pumapalya at nagsimula si Tetsuo na maglakad para maghanap ng mga survivor. Habang mas lumayo siya, mas napapansin niya na puro nyebe ang paligid hanggang sa may nakita siyang isang tao na nabubuhay sa gilid at natuwa si Tetsuo at sinubukan itong lapitan, pero nadapa siya at nabangga ang isang makina dahilan para bumagsak at mabasag ang lalaki. Doon niya napagtanto na nagyelo na pala ito kaya inilibing niya at ipinagdasal at kawawa naman ang lalaking iyon na sana ay naging kaibigan pa ng bida. Pagtingin niya sa makina ay napansin niyang gumagana pa ito kaya ginamit niya bilang sasakyan. Habang umaandar ay may nakita siyang napakalaking butas at dahil dito, naisip niya na baka nasa ilalim ng lupa ang mga tao dahil mas mainit doon at naghanda siyang tawagin sila. Pero nahiya siya at mas pinili pang magyelo kaysa sumigaw ng tulong hanggang sa may isang halimaw na biglang lumitaw sa likod niya, kaya tumakas si Tetsuo gamit ang kanyang excavator. Pero biglang natapos ang daan at nahulog siya sa bangin na kahit na ang magandang balita ay nawala niya ang kaijo, pagkagising niya ay napalibutan siya ng isang nagyelong lungsod na dati niyang tahanan at labis siyang naapektuhan. Pero sa gitna nito ay nagsimula ang isa pang lindol at agad niyang naintindihan na isa na namang kaijo iyon, kaya sumakay siya sa excavator at naghanda at pagdating ng halimaw sa kuweba ay handa na siyang kainin, sinabi ng bida na oras na para makausad. Pinapagana niya ang makina at diretso itong pinapatakbo papunta sa halimaw, ngunit sobrang bigat at lakas ng halimaw kaya napawrong siya at kahit ganon ay hindi sumuko si Tetsuo at gumawa siya ng plano gamit ang lahat ng alam niya, dahil alam niyang kumikilos lang ang halimaw base sa instinct nitong kumain at inisip niyang kaya niya itong iwasan. Hinintay niyang lumapit ito at muli siyang umatras habang inoobserbahan ang galaw nito. Nang sumugod ang halimaw para kainin siya ay ginamit ni Tetsuo ang bakal na braso ng makina bilang shield habang nag-iisip ng paraan para matalo ito. Dahil sa sunod-sunod na banggaan, humihina ang mekanikal na braso hanggang sa tuluyang masira ang claw. Sa sandaling iyon ay naalala ni Tetsuo ang mga salita ng kanyang ama kaya't ginawa niya ang huling pagsubok. Ginamit niya ang sirang braso ng excavator at hinayaan niyang kainin siya ng halimaw, at mula sa loob ay tinusok niya ito gamit ang improvised na sibat. Sa ganitong paraan ay napatay niya ang halimaw na kahit mahiyain siya ay napakatapang niya at pagkatapos nito, may 3 tao ang lumitaw at lumapit sa halimaw para suriin ito at nang makita nilang buo ang katawan ng isang kaijo, natuwa sila at nagsimulang magdiwang. Pero sa sandaling iyon ay lumabas ang bida mula sa bibig ng halimaw na puno ng dugo at nang makita niyang mga tao iyon, sumigaw siya sa saya at ang 3 tao naman ay napasigaw sa takot at napagkamalan siyang halimaw. Ganon siya kapangit tingnan at kinausap ni Tetsuo si Yukio at binanggit na sa wakas ay nakahanap na siya ng mga survivor, dahil dito ay lalo pang natakot ang mga tao at nagsimulang magdasal para mapigilan siya at ang leader nila na si Alvina, ang nagpapatahimik sa kanila at naghanda para lumaban. Kasabay nito ay sinubukan ng bida na makipag-usap pero hindi niya maalala kung paano, kaya't naalala niya ang librong ibinigay sa kanya at inisip na dapat siyang ngumiti, pero nang ngumiti siya ay lalo lang siyang naging nakakahinala sa mga survivor. Hindi na kinaya ni Tetsuo at habang sinasabi na sa wakas ay nakakita siya ng ibang tao, nawalan siya ng malay at bumagsak at dito makikita ang isang alaala, muling nagreklamo si Yukio kay Tetsuo dahil patuloy niyang binabasa ang mga walang kwentang libro. Giit niya na wala siyang alam na ang may akda ng librong iyon ay may 1,000,000 kaibigan, pero para kay Tetsuo ang ikalawang hakbang ang pinakamahirap at nakakatakot at sinabi niya kay Yukio na kung hindi siya ang piloto nito, walang magkakainteres sa kanya. Ang ikalawang hakbang para magkaroon ng kaibigan ay ang pagpapakilala ng sarili. Ngayon ay nagising si Tetsuo at unti-unti niyang naalala na nasa kuweba sila ng yelo at nakatagpo siya ng mga survivor. Hanggang sa paglingon niya ay nakita niya ang isang grupo na pinuputol ang katawan ng kaijo. Hindi niya pinansin ang ginagawa nila at tumayo para makipagkaibigan, pero napansin niyang nakatali siya at hindi ito problema para sa bida dahil sa kakaibang paraan, dahil sa madalas niyang pagpilot at natutunan niyang i-dislocate ang kanyang mga balikat ayon sa gusto niya, kaya sa isang galaw ay naiilagay niya ang kanyang mga kamay sa harap. Habang pinuputol nila ang kaijo may isang lalaki na nagsabi na matutuwa ang mga tao sa sentro kapag nakuha nila ito,
Masaya rin si Alvina pero hindi niya pwedeng angkinin ang credit sa pagkakahuli nito at sinabi ng kanilang leader na hindi niya sasabihin kung sino ang nakahuli dahil si Alvina ang alas ng mga nasa itaas, at magkakaroon ng gulo kapag nalaman na lumalabas siya para manghuli ng walang pahintulot. Walang pakialam si Alvina sa sinasabi ng matatanda at idinagdag niyang hindi siya basta susuko ng hindi lumalaban. Napaiyak ang leader habang naaalala ang araw na nakita niya siyang umiiyak at sumagot si Alvina na hindi na siya ang batang iyon at sa sandaling iyon, dumating ang mga tao kanina at sumigaw na nakatakas si Tetsuo. Samantala ay pinagmamasdan ni Tetsuo kung paano nagtatrabaho ang mga tao, may ilan na ginagamit ang sarili nilang bigat para hiwain ang balat ng kaiju at ang iba naman ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilaw at dahil dito, napagtanto niya na nabuhay ang mga tao sa paggamit ng mga kaijo bilang resources at napaiyak siya sa paghanga sa kanila. Biglang may isang bata na lumapit dala ang kanyang laruan at nang maramdaman ang mahinang tama, sinubukan ni Tetsuo na mahaplos ang ulo nito pero napahinto siya at hindi masyadong naintindihan ng bata, pero tumalon ito ng bahagya para hawakan ang kanyang kamay at pagkatapos ay tumakbo. Habang pinagmamasdan ito ni Tetsuo ay napansin niyang may malaking tipak ng yelo na malapit ng mahulog. Agad siyang kumilos at kinuha ang isang buto at winasak ang yelo gamit ang galaw na parang nasa laban, kahit ligtas na ay umiyak pa rin ang bata sa takot. Dumating ang ama ng bata kasama ang dalawang kambal para mapakalma ito at pasalamatan ang bida. Ngunit dahil hindi nila siya kilala at tinanong nila kung sino siya at saang grupo siya kabilang at sinubukan ni Tetsuo na ipaliwanag, pero sunod-sunod ang tanong at hindi siya makasagot. Nang makita ito ay pinatigil sila ng ama sa pamamagitan ng isang hampas at inutusan silang hayaan siya. Ang kalbong matanda ay nagpakilala sa ating bida bilang si Takimura at ito ang ama ng batang si Yoi. Nilinis ni Tetsuo ang kanyang kamay at may kaba na kinamayan siya at sa wakas ay naipakilala niya ang sarili. Pagkatapos nito, iginiit ng matanda na maghintay muna siya sandali dahil bilang pasasalamat ay bibigyan siya ng malaking piraso ng karne ng kaijo at binalaan siya ng kambal na huwag gawin iyon dahil baka mapahamak siya sa leader ng grupo na si Nishimura, pero binanggit ng ama na wala siyang pakialam doon. Kasabay nito ay nakita ng iba ang ating bida at iminungkahi ni Furumashi na hulihin siya, pero hindi pumayag ang leader at mas mabuting ituon na lang nila ang pansin sa mas malalaking banta kaya't habang naghahanda silang tumulong sa iba, biglang may lumitaw na napakalaking braso sa ibabaw nila at hinawakan ang ulo ng patay na kaijo. Lahat ay napanganga sa nakita at isa itong kaijo na may anyong parang tao, kahit si Tetsuo ay nagulat rin at napansin ang kakaibang istruktura ng buto nito na isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Samantala ay binibigyang diin ang kakaibang anyo ng kanyang istruktura ng buto, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita at sumisigaw ang lahat ng tao nang makita ito at dinurog ng kaijo ang isang grupo sa kanila, pagkatapos ay parang isang baboy na dinidilaan ang kanyang kamay. Kasabay nito si Tatsuo ay nananatiling kalmado at iniisip kung paano niya ito matatalo nang wala si Yukiya at ang excavator. Ang tanging ideya niya ay magtanong kung paano nila ito karaniwang napapatumba subalit ang mga tao ay nasa matinding gulat. Bigla ay may isang manggagawa na tumakbo palayo at sinigawan siya ni Tatsuo na huwag gawin iyon dahil dudurugin siya ng kaijo. Gayunpaman ay dumating ang Albina at niligtas siya at namangha si Tatsuo sa kanyang kakayahan, habang pinasalamatan naman niya ang manggagawa dahil nakaligtas ito. Napansin niya na patuloy pa ring dinidilaan ng kaijo ang kamay nitong may dugo na parang isang baboy, at biglang ibinagsak ng babae ang kanyang ulo sa lupa at tinanong siya ng manggagawa kung bakit niya iyon ginawa, at sumagot siya na namatay ang mga iyon sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Dumating sina Furumashi at Shinjo at binanggit kay Nogi na mamaya na siya magluksa dahil handa na ang lahat. Tumayo si Nogi at sumigaw na dudurugin nila ito at doon nila inactivate ang mga makinang naglalabas ng usok at nalilito pa rin ang lahat sa nangyayari. Kinuha ni Noy ang megaphone at sinabihan silang tumakbo at nagsimula ng magtakbuhan ang lahat, at pinapaalala ni Nishimura ang drill at ginagamit ang usok na ito para hindi sila makita ng kaijo at makakatakas sila, makikita ang lahat na umaakyat sa isang lambat. Natuwa si Tatsuo nang makita na may emergency plan sila at paalis na sana siya, ngunit napansin niyang may kakaibang ginagawa ang kaijo at ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na naunawaan ni Tatsuo sa instinct kung ano ang susunod nitong gagawin, matapos niyang makapatay ng libu-libong kaiju kasama si Yukiya. Alam niyang naghahanda itong umatake at nakita nila kung paano iniurong ng kaijo ang leeg nito at unti-unting binubuksan ang bibig,
Iniisip ni Tatsu kung ano ang gagawin niya dahil wala si Yuki at talagang kailangan niya ito. Biglang tinawag siya ni Takamura para umalis na sila at si Tatsu, na hindi pa nagkaroon ng kaibigan at ngayon palang nagsisimulang magkaroon, ay nakita sa kanila ang isang pangakong hindi niya kayang sirain kaya't agad siyang tumakbo papunta sa Kaijo. Dumaan siya sa gilid nito habang sumisigaw para mailihis ang atensyon, hinawakan si Takimura ng kambal at habang ang iba ay namamangha sa kanyang ginagawa at pagkatapos ay kinansela ng Kaijo ang kanyang atake, sinabi na mas mabuti sigurong pagagalitin niya si Tatsu. Iniiwasan ng ating bida ang bawat malalakas na hampas ng mga kamay nito, dahilan para magtaka si Nogi kung bakit niya inilalagay sa panganib ang kanyang buhay sa ganoong paraan, siguro ay ginagawa niya ito para sa mga kaibigang magkakaroon pa lamang siya. Patuloy na tumatakbo si Tatsu palayo sa halimaw ngunit umatake ang nilalang at sinira ang isang bahagi ng yelo. Tumama ito kay Tatsu at nawalan siya ng malay sa gitna ng pagbagsak at nang makita ang nangyari ay agad na tumakbo ang Albina para iligtas siya, kaso hinaharangan siya ng isang napakalaking tipak ng yelo. Habang patuloy na tumakas ang mga tao ay nakita nilang nahuli si Tatsu ng Kaijo, wala pang isang araw at wala pa siyang kaibigan at nahuli na siya ng isang Kaijo na isang matinding simula, walang magawa ang Albina habang pinapanood ito. Ngunit biglang nagkamalay si Tatsu at sabay nitong nag-react ang communicator na konektado kay Yukiya. Sa sandaling iyon ay nagbitak ang kisame ng kuweba at mula sa ibabaw ay lumitaw ang escape capsule ni Yukiya, na direktang tumama sa Kaijo na para mas maintindihan ay bumalik tayo ng ilang minuto sa nakaraan. Sa kabilang bahagi ng nagyelong lungsod, natapos ng capsule ni Yukiya ang pagkolekta ng datos at sa wakas ay na-activate ang control system at pagkatapos nito, agad nitong natukoy ang lokasyon ni Tatsu at pumunta sa lugar. Pagbalik sa kasalukuyan ay nagulat ang ating bida nang makita ito, at dito ipinaliwanag ang isang mahalagang bagay kung saan ay nag-iwan pala si Yukiya ng isang failsafe, isang seguridad na hindi niya kailanman inakalang gagamitin sakaling paghihiwalayin siya at si Tatsu ng kamatayan. Sa pagbabalik nito sa tunay niyang anyo, hinuli niya si Tatsu at tinanong kung handa na ba siyang simulan ang laban gamit ang kanyang unang combat form at muli, bumalik tayo sa nakaraan kung saan mga 14 na taon ang nakalipas at isang umaga habang nakikipaglaban ang bida sa isang Kaijo, napansin niya na patuloy na kumakalansing ang mga joint ni Yukiya. Nagtaka sila rito at tinanong ang kanilang ama na sumagot na tila nakalimutan nitong i-maintain si Yukiya. Naiinis man ang bida at hindi sila pwedeng magpahuli sa laban kaya't nagpatuloy sila at pagsapit ng hapon, bumalik sila sa base ngunit pagdating nila ay nalaman nilang tumakas ang kanilang ama. Habang naghihintay ay uminom ang bawat isa at ikinwento ni Tatsu na si Yukiya ang kanyang unang kaibigan, pagkalipas ng 120 araw mula nang masira si Yukiya ay paulit-ulit na binabalikan ni Tatsu ang mga pag-uusap nila, na bahagyang nakakapuno sa malaking lungkot sa kanyang puso dahil sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Tinanggap niya na ang sugat na iyon ay hindi na kailanman tuluyang mawawala, at mananatiling peklat na tila lang gumagaling sa paglipas ng panahon at iyon ang naramdaman niya hanggang sa sandaling ito nang muling gumana si Yukiya. Habang tumayo ang Kaijo ay bigla itong umaatake. Iniwasan ito ni Yukiya sa pamamagitan ng pagtalon at paggamit ng lakas ng kanyang mga paa para magbigay ng isang malakas na suntok na nagpapabagsak rito. Ikinwento ng ating metal na kaibigan na noong sumabog siya at ang kanyang personalidad na tinatawag na Yo ang naglipat sa kanya sa kapsul. Matagal ang proseso ng pag-install pero sa wakas ay nakabalik siya kay Tatsu at habang umiiyak ay tinanggap siya nito muli. Ngunit agad na tumayo muli ang Kaijo at nalilito pa rin ang lahat kung saan nanggaling ang makinang iyon at kinausap ni Yukiya ang Kaijo at sinabi na kahit gaano ito kagalit, sino mang haharap sa kanya at kay Tatsu ay makakaranas ng kamatayan na kahit wala pa siyang maayos na armas. Tinanong siya ni Tatsu kung wala talaga siyang armas at sumagot si Yukiya na isa na lamang siyang escape capsule ngayon at mas kahawig pa ng kanyang unang prototype. Hindi lahat ay perpekto pero sigurado pa rin siyang magiging maayos ang lahat at sinisigawan siya ni Tatsu dahil sa sobrang pagiging optimistiko nito. Napansin ng mga tao na kinakausap niya ang makina, at sinabi ni Nogi na huwag silang lalapit hanggat hindi pa nila natatalo ang Kaijo at samantala ay nagsimulang maghanda ng atake ang halimaw, dahilan para manginig ang buong katawan nito. Napansin ni Yukiya na pinapalakas nito ang harapang mga paa at leeg na isang posisyon na kilala bilang hunting stance kaya binalaan niya si Tatsu, ngunit bigla itong sumugod at ibinangga siya sa pader at mula sa labas,
nakikita ng mga tao ang singaw at ang Kaijo na muling tumayo kahit malubhang sugatan. Samantala sina Tatsu at Yuki ay nananatiling kalmado at iniisip na muntik na iyon, bigla ang nakakainis na halimaw ay nagbago ng porma tungo sa isang mandaragit at nakita rin ito ng mga tao kaya nag-alala sila para sa ating mga bida. Isa sa mga manggagawa ang nagpapalakas ng loob ng iba at sinasabing magiging maayos sila. Malamang ay nakakita na sila noon ng ganitong klaseng tao at mapapaisip sila kung sino nga ba iyon at sa mismong lugar ng labanan, sumugod ang Kaiju patungo sa ating bida at handa na si Tatsu sa mangyayaring ito, kaya mula sa kanyang kamay ay naglabas siya ng isang espada na parang laser at naghanda sa pag-atake. Nang makita ito ng mga tao, naalala nila ang mabangis na mandirigmang nagprotekta sa Japan at sumugod si Tatsu laban sa Kaiju, iniwasan niya ang galaw nito at gamit ang kanyang estilo ng espada, sa isang mabilis na galaw ay pinugutan niya ng ulo ang napakalaking halimaw. Namangha ang lahat nang makita kung gaano kadali niyang natalo ang nilalang, sa kabila ang Albina naman ay tumingin sa ating bida ng may paghanga dahil ang estilo ng laban na iyon ay halos perpekto at kasabay nito sa Tokyo. Mga 100 kilometro mula sa labanan ay may isang nilalang na yelo na may anyong tao ang kalmado na nag-e-enjoy sa paligid na tila walang iniintindi. Matapos ang lahat ng nangyari ay dinala ng mga tao at ni Tetsuo ang katawan ng halimaw papunta sa gitna, kung saan naroon ang lahat ng mga nakaligtas at habang naglalakad sila ay sinabi ni Yuki sa bida kung gaano nakakamangha na makita na ang buong planeta ay nagyelo sa loob lamang ng 10 taon. Sumang-ayon si Tetsuo dahil siya rin ay namangha nang makabalik siya sa mundo, ngunit nang maalala niyang mag-isa lang siya noon at napaiyak siya habang nagpapasalamat sa langit na siya ay buhay pa, bagay na nagpapaluha rin kay Yukiya. Samantala ang mga namamahala sa pagkuha ay nakaupo sa ibabaw ng Keio at sinasabing para silang nanalo sa loto, nakita ito ni Azuka at tinanong niya si Ao kung hindi ba siya namamangha sa robot na iyon kaso nang lumingon siya, napansin niyang wala na sa pwesto ang babaeng albino. Makikita itong iniwanan si Tetsuo ng isang lata ng pinya at iginiit niya na karaniwan nila itong kinakain bilang pagdiriwang, gaya ng inaasahan at kinabahan si Tetsuo kaya't nagpasalamat si Yuki para sa kanya at hiniling din sa bida na masanay ang kanyang kakayahang makipag-usap. Sinabi ni Nogi na ang pagkaing ito ay napakahalaga na sa kasalukuyan at dahil hindi na ito na-produce. Pagkakabukas ng lata ay sinimulan niyang ilarawan ang amoy nito at napansin ni Tetsuo na hindi niya maalis ang tingin sa prutas. Kaya napaisip siya kung tama bang siya lang ang kumain nito at hiniling ni Nogi na kainin na niya ito agad, kung hindi ay hindi niya mapipigilan ang sarili. Nakita ni Tetsuo kung gaano ito kahalaga sa kanya kaya't naisip niyang ang tamang gawin ay kainin ito, kaya makikita siyang lumulunok ng isang malaking piraso at nang makita ito, napasigaw si Nogi sa sakit at nag-alok si Tetsuo na iluwa ito subalit sinabi niyang hindi na. Nasasaktan lang siya dahil nababawasan ang dami ng pinya sa mundo. Dahil sa sitwasyon ay iminungkahi ni Yuki na mas mabuting pagsaluhan na lang nila ito kaya't pumayag si Noki at pagkatapos kumain, nagpakilala si Noki sa bida at muling nagpasalamat sa pagligtas sa kanila. Pagkatapos nito ay nag-alok siyang ikwento ang nangyari 10 taon na ang nakalipas, nagsimula siya sa pagsasabing naganap ang lahat sa isang normal na araw at ang mga tao ay nag-e-enjoy sa tabing dagat kaso may isang kaiju na may anyong humanoid ang lumitaw mula sa dagat. At kasama nito ang mga puting bola na lumulutang. Inakala ng mga tao na isa lamang itong karaniwang kaiju kahit ang mga gwardya sa lugar ay iniisip na patayin ito agad subalit bigla silang nagyelo, kasabay nito ay gumawa ang kaiju ng mas maraming puting bola sa iba't ibang lugar sa mundo at ipinagpatuloy ang pag-atake habang dumarami ang mga ito. Pagkatapos ay tumama ang mga bola sa isang gusali. Sumabog at nagdulot ng napakalamig na hangin na nagyelo sa lahat ng buhay sa mundo at dahil dito ay hindi na muling naramdaman ang init. Nangyari ito 10 taon na ang nakalipas sa parehong panahon na umalis si Tetsuo papuntang kalawakan. Tinanong ni Yuki kung ano ang nangyari sa Anti-Kaiju Defense Force at sa lugar na iyon ay may buong grupo ng mga profesional, ngunit dahil sa biglaan ang pangyayari kakaunti na lang ang natira at ang natitirang puwersa ay nakatuon sa pagtulong sa mga tao. Ngunit nagsimula na ring lusubin ng mga kaiju ang mundo. Gayunpaman ay mukhang hindi lahat ay naubos dahil ayon sa isang balita, may isang sentro para sa mga nakaligtas kung saan nagkaroon ng panloob na labanan sa kapangyarihan kahit gaano ito naging sakuna, ang malaman na may ilan pang buhay ay nakapagpapasaya sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Nogi na malapit na silang dumating,
Tinawag ni Furumashi si Tetsuo sa pangalan at hiniling na mag-iwan siya ng magandang impresyon at bagay na labis niyang ikinatuwa at sa wakas ay nakarating sila sa Mishima Center, na mukhang dati ay isang high school at matatagpuan mismo sa gitna ng sirang yelo. Sa loob nito ay ipinapaalam ng lahat sa iba na ang tagapagligtas ay bumalik na, kahit may ilan na iniisip na isa lamang itong chismis at natuwa si Tetsuo nang makita ang napakaraming tao, ngunit nag-aalala siya na baka hindi siya tanggapin. Kaso sinalubong siya ng lahat ng may kasiyahan at masayang makita ang robot, at hiniling kay Tetsuo na ipakita ang kanyang mukha at mag-post para sa kanila na ginawa niya ng may hiya at pagkababa niya. Binanggit ni Noki na may hindi bababa sa 200 katao ang nakatira sa center. Bawat isa ay may tungkulin at tulad ng Departamento ng Materyales, pang-araw-araw na pamumuhay, paghuhukay, imbakan, teknolohiya at pag-disassemble at may ilan na kumukuha ng mga resources sa labas at mayroon ding nagpapaganda ng infrastruktura ng center. Sa gitna ng lahat ng ito ay tinanong ni Tetsuo si Nogi kung ano ang kanyang posisyon, at sumagot ito na siya ang namamahala sa accounting at nang marinig iyon, nagtaka siya kung bakit siya kasama sa mga kaiju at ipinaliwanag ni Furumashi na hindi siya dapat lumalabas, ngunit palagi siyang tumakas kaya nagagalit ang mga matatanda sa kanya. Pagharap nila rito ay tinawag ni Nogi ang kanyang buong grupo upang sabay-sabay silang pagagalitin, at iginiit kay Tetsuo na ang matanda na si Takimura ang bahala sa kanya at siya ang magpapakita sa kanya ng isang hot spring sa lugar na iyon. Ang ideya na makakaligaw pagkatapos ng 10 taon ay parang isang panaginip para kay Tetsuo at sa araw na iyon ay para lamang sa kanilang tatlo, na parang pagtupad sa karanasang maligo kasama ang isang kaibigan at habang naroon ay may napansin siya mula nang dumating siya sa center, wala siyang nakikitang nyebe at hindi rin siya nakakaramdam ng lamig. Iginiit ng kalbong lalaki na habang kasama niya siya ay mag-focus lamang siya sa tubig, at ipinangako na sasagutin niya ang anumang tanong na makagagambala sa kanya at pagkatapos nito, ibinunyag niya na sa ilalim ng Mishima Center ay may nakabaon na isang kaiju. Para mas maintindihan ang sitwasyon ay ipinaliwanag niyang kailangan muna niyang marinig ang kwento ng tagapagpaamo ng kaiju na nagligtas sa kanya at bumalik ang kwento sa nakaraan, 11 buwan matapos ang malaking pagyayelo at ang mga nakaligtas ay naghanap ng kanlungan sa mga evacuation center at paaralan, at tuwing napapalibutan sila ng mga kaiju ay iniiwan nila ang lugar at tumakas. Ngunit nang maubusan sila ng pagkain at supply, napilitan silang subukan ang karne ng kaiju dahil dito at kalahati sa kanila ang namatay at iilan lamang ang nakaligtas at pagkatapos nito ay naghanap sila ng ibang lugar at ang batang si Nogi, na nasa masamang kalagayan ay binubuhat ng kanyang guro na tumatangging iwan siya. Ang mga lider na nakahanap ng bagong matuluyan ay nagplano na talunin ang kaiju na nagbabantay sa lugar, ngunit napansin ng isa sa mga nakaligtas na nawala na ang kaiju at nalito ang lahat, ngunit bigla itong lumitaw sa harap nila at agad niyang sinigawan ang lahat na tumakas, kaso nang lumingon siya ay nakita niyang hindi gumagalaw ang iba dahil may isa pang kaiju na humaharang sa daan. Dahil sa takot sa kanilang buhay ay nagtago sila sa likod ng isang pader ng yelo, umaasang maglalaban ang dalawang kaiju nang subukan nilang tiyakin kung ligtas ang lahat at napansin ng isa sa mga nakaligtas na wala ang guro kasama si Noki. Tinanong nila siya tungkol dito at sumagot siya nang may takot na hindi niya sinasadyang nabitawan ang bata. Agad sinubukan ng leader at ng kanyang asawa na iligtas siya pero pinigilan sila ng iba at samantala sa kinaroroonan ni Noki, makikita na ang kanyang buhok ay unti-unting nagiging puti at kasabay nito ay may naririnig siyang boses sa kanyang ulo na nagsasabing malapit na siyang mamatay. Dahil dito ay nagising ang bata at ipinagpatuloy ng boses ang pagsasalita. Iginiit na mamamatay siya kung wala siyang pakialam at hindi ito pinansin ni Noki ngunit pagkatapos, nagkaroon ng interes ang boses sa tinatawag nilang emosyon at tinanong ang bata kung wala ba siyang pakialam na mamatay. Sumagot si Nogi na hindi at gusto niyang mabuhay pa at magkaroon ng normal na buhay, makakain ng masasarap na pagkain at umibig at habang umiiyak ay pinagsisisihan niya na hindi niya magagawa ang lahat ng iyon. Natawa ang parehong boses nang makita ang mga emosyon na inaasahan nito at takot at desperasyon at pagsisisi pati na ang galit sa lahat ng kanyang mga kasamang tao na iniwan siya. Halos aamin na si Ao na galit siya sa kanila pero sa halip ay umiiyak siya at ipinapahayag na mahal niya silang lahat, hindi maintindihan ng boses kung bakit nakakaramdam si Ao ng ganoong kasalungat na emosyon, kaya tinanong siya kung ganito ba ang lahat ng tao. Sumagot si Ao habang humihikbi na hindi niya alam pero iyon ang kanyang nararamdaman at hindi niya kayang kamumuhian sina Ginoo at Ginang Takimura,
dahil nakita niya kung paano nila hinahati ang kanilang pagkain para sa mga bata. Ang kanyang guro naman ay inaalagaan silang lahat kahit na siya ay sobrang duwag. Si Ginoong Kashiki ay kinatatakutan din niya, pero nakita niya itong umiiyak ng sobra tuwing may namamatay at idinagdag pa niya sa boses na ganito silang lahat at mahal niya silang pareho at dahil dito, nagsimula siyang tumayo. Naalala niya noong pinapanood niya sa telebisyon ang snowman at kung paano nito pinrotektahan ang mga tao, kaya iginiit niyang gusto niyang gawin ang parehong bagay at sumagot ang boses at pinaalala na wala na silang tagapagligtas, ngunit sinabi ni Ao na mayroon sila at siya iyon. Tumayo siya sa harap ng Kaijo at sumigaw na siya mismo ang dudurog dito gamit ang kanyang mga kamay at na ang mga tao ang mananalo. Sumugod ang Kaijo upang kainin siya ngunit biglang isinara ng isa pa ang bibig nito at nagdulot ng pagsabog. Giit ng boses na napakakaiba at mahirap unawain ng mga tao, dahil kahit ang pinakamahina sa kanila ay nais protektahan ang iba at pagkatapos ang isa sa mga Kaijo ay nagbago ng anyo at naging parang nagliliyab at sinabi na naging kawili-wili siya para dito. Dahil dito ay nagsimulang magliyab ang damit ni Ao sa asol na apoy. Hindi maintindihan ng kanyang grupo ang nangyayari pero napansin ni Nishimura na nagkaroon siya ng koneksyon sa Kaijo bilang isang tagapagpaamo at siya na ang kanilang bagong tagapagligtas. Binanggit ng boses na naging kawili-wili para dito ang mga tao at ang kanilang mga ideya, kaya't bilang kapalit ng kanyang kaalaman at gagamitin nito ang kanyang kapangyarihan upang protektahan silang lahat at dahil dito, dinala nila si Tetsuo sa Kaijo na siyang nagpapanatiling mainit sa lugar ng center. Sa kabilang panig naman ng lungsod ay may 2 tao na nagmasid sa isang Kaijo. Dumating doon ang isang babae na nagngangalang Otoichi at ipinaalam sa koronel na dumating na ang mga kalaban at binanggit niya na mas malamig ngayon at kung lalayo pa sila, hindi na sapat ang kanilang suot para magpainit. Sinabi ng koronel na kailangan nila ng pinagmumulan ng init na tumutukoy sa naglalagablab na Kaijo sa sentro ng Mishima. Tinanong siya ni Otoichi tungkol sa humanoid na Kaijo at sumagot ito na hindi ito umaalis sa lugar nito, ngunit bigla niya itong tinitigan at napansin na napalibutan na ng 3 Kaijo ang gusali. Nagbigay ng utos ang koronel kay Otoichi at sinabi nito na sila ang puwersang panlaban kontra Kaijo at sila ang liwanag ng herd, at ngayon ay matatalo na ang kalaban at samantala sa sentro ay ipinaliwanag ni Ao kay Tetsuo na ang Kaijo na nagbibigay sa kanila ng init ay nagkaroon ng sariling pag-iisip noong sila ay nagkonekta. Ngunit nang makarating ito sa mundo ay naging katulad na rin ito ng ibang mga Kaijo at tinanong niya si Tetsuo para kumpirmahin ito, nagising ang ibon at humiling na huwag silang gumawa ng ingay at binanggit nito na kung wala si Ao, hindi nila maiintindihan ang sinasabi ng Kaijo. Pagkatapos ay huminga ang ibon at nakita nilang lumipad at nasunog ang bahagyang kasuotan ni Takimura. Ipinaliwanag ni Ao na habang malapit sila sa kanya ay mababa ang temperature at ipinakita rin niya na kaya niyang gumamit ng apoy. Idinagdag niya na para makaangkop sa mundong ito, kailangan nilang makilala ang mga Kaijo at protektahan niya sila habang ginagawa iyon at ikinwento rin niya na kakaiba ang ibong ito. Dahil kapalit ng pagpapanatili ng init sa lugar ay gusto nitong may magbasa sa kanya ng isang libro bawat araw. Pinangalanan pa nito ang sarili bilang lupain ng mga tao mula sa isang librong nagustuhan nito at pagkatapos nito, ipinakita nila kay Tetsuo ang kanyang silid at sinabi ni Takimura na ang mga pamilya lamang ang nagbibigay ng sariling silid, kaya ngayon ay isa na siyang miyembro ng pamilya Takimura. Naging masaya si Tetsuo dahil dito at idinagdag rin sa kanya kung sino-sino ang mga kasapi nito at siya ang kanyang anak na si Yoji, at may isa pang tila wala roon ngunit biglang binuksan ni Tetsuo ang kurtina kasabay ni Takimura na binanggit ang kanyang anak na si Hagani, na kasalukuyang nagpapalit ng damit dahilan upang bumagsak si Tetsuo sa sahig. Talagang napakaswerte niya at makalipas ang ilang sandali ay makikita siyang nagising at si Hagani ay pinapaypayan siya. Nagpakilala ang pangunahing tauhan na para bang wala siyang naaalala, binanggit ni Hagani na umalis ang kanyang ama upang magtrabaho at nag-iwan ito ng sulat. Sa sulat ay ipinahayag na babalik siya sa gabi at hiniling na makisama si Tetsuo sa kanyang anak at huwag itong hayaang pumunta sa pagawaan ng kanyang ina, dahil ipinaliwanag na nawala ito 1 buwan na ang nakalipas ngunit pagkatapos, hiniling ni Hagani na samahan siya sa isang paglilibot sa pagawaan ng kanyang ina. Ikinwento niya na ang kanyang ina ay isa sa pinakamahalagang tao sa Departamento ng Teknolohiya at may sarili itong pangkat para sa pananaliksik at pagunlad, at ginagamit pa rin niya ito ng palihim at dahil dito ay inisip ni Tetsuo na kahanga-hanga ang kanyang ina, na ikinapula ni Hagani dahil mahal na mahal niya ang alaala nito.
Pagkatapos nito ay nagpalit sila ng paksa at hiniling ni Hagani ang opinyon ni Tetsuo tungkol sa isang imbensyon na ginawa niya. Lumapit siya sa isang bagay at itinaas ang mana nito na ikinagulat ng pangunahing tauhan, samantala ay bumalik sa mga taong nakita kanina at patuloy silang lumalayo at iniisip na baka dapat tinapos na nila ang lahat. Tinanggihan ito ng koronel at sinabi na sapat na ang nakuha nilang mata. Pagkatapos ay ipinaalam ng kanyang kasama na nakatanggap sila ng abiso mula sa Artemis na si Tetsuo at ang tagapagligtas ay bumalik mula sa kalawakan at kasalukuyang nasa sentro ng Mishima kasama ang isa pang robot. Nang marinig ito ay nagbago ang ekspresyon ng koronel at iniutos na huwag muna kumilos, dahil sa huli ay mapapasa kanila rin ang tatlo at kapag nangyari iyon ay mawawala ang pag-asa ng buong mundo. Pagbalik sa mga binata ay bumalik ang kalbong lalaki na may dalang ilang gamit. Ngunit napansin niya na mukhang pagod ang mga kabataan. Tinanong niya kung ano ang ginawa nila at sumagot na sana si Tetsuo. Ngunit pinigilan siya ni Hagani at sinabing na masyal lamang sila at hindi na ito kinwestiyon ng lalaki at agad na nagsimulang magluto. Nang may handa na ang mesa at ang pagkain, ang apat ay sabay-sabay na kumain at nag-enjoy sa isang masaganang handaan, na para bang isang tunay na pamilya. Pagsapit ng gabi ay natulog na sila at syempre, hindi agad makatulog si Tetsuo dahil sa malakas na hilik, ngunit hindi na ito mahalaga sa kanya dahil sa wakas ay natupad na niya ang 2 sa 77 kaibigang nais niyang magkaroon, sa isip na iyon ay tuluyan na rin siyang nakatulog. Samantala ay nagkaroon ng masamang panaginip si Hagani at naalala niya kung paano niya nawala ang kanyang ina, kaya napabangon siya habang umiiyak at sa ibang bahagi ng lungsod si Artemis ay kumakain ng isang halimaw habang binabaliwala ang utos ng babae. Sinabi ng iba na huwag na siyang istorbohin, dahil ang pagkakaroon sa kanya sa kanilang panig ay malaking bentahe na at pagkatapos nito, tinanong ng koronel kung may bagong impormasyon at sumagot ang babae na meron. Sinabi niya na si Tetsuo at ang tagapagpaamo ng naglalagablab na Kaijo ay magkasama sa sentro ng Mishima, dahil dito ay nakaramdam ng inggit ang koronel at dahil ang mga nasa lugar na iyon ay tila nasa kanila na ang lahat. Tinanong ng babaeng kasama niya kung dapat na ba silang pumunta upang tapusin ang mga ito, dahil kailangan lamang nilang hulihin ang naglalagablab na Kaijo. Iniutos ng koronel na gamitin ang lahat bilang mga bihag at patayin ang iba, maliban sa mga naghahanap ng kaligtasan ng Earth at nagbabala na ang 6 na lobo ay gigiba sa kanilang bahay na yari sa Dayami. Lumipas ang 1 linggo at makikita si Tetsuo at si Hagani na natapos ang kanilang proyekto. Naging mas panatag si Hagani matapos at sinabi na dahil sa pagpapalit ng pulbos ay hindi siya makatulog sa pag-iisip tungkol dito. Tinanong ni Tetsuo kung para saan ang kanilang ginawa, subalit hiniling ni Hagani na yumukod siya at sumunod naman siya agad, dahil alam naman nila na madali siyang mauto. Binanggit ni Hagani na may isang taong gumagawa ng ritual na ito kasama niya noon at pinuri niya si Tetsuo habang hinahaplos ang ulo nito at sa hindi malamang dahilan. Napahiya si Hagani ngunit napansin niyang muli na namang nawalan ng malay si Tetsuo, at naalala niya na ganoon din ang ginagawa ng kanyang ina sa kanya dati. Pagkatapos nito ay kumain sila at iginiit ni Hagani na lumipas na ang 45 araw mula nang mamatay ang kanyang ina, at sa kung anong dahilan ay hindi niya nararamdaman na kakaiba na si Tetsuo ang nakaupo sa upuan ng kanyang ina, na para bang sabay pa rin silang nabubuhay. Naalala rin niya ang sandaling huminga ng huli ang kanyang ina. Isang tunog na patuloy pa rin niyang naririnig at pagsapit ng gabi ay nagising si Tetsuo at nakakita ng sulat sa ibabaw niya at binasa niya ito at nalaman na iniwan iyon ni Hagani, kung saan ikinwento nito ang nangyari sa kanyang ina. Pagkatapos ay makikita si Hagani na naglalakad sa loob ng kuweba at sinabi niyang isang pagkakamali ang pumunta siya roon ng mag-isa, at may pakiramdam siya na may masama na mangyayari at biglang lumitaw ang Kaijo na kumain sa kanyang ina at naalala nito na hindi nito nakain si Hagani noon dahil sa naglalagablab na ibon, kaya mula noon ay itinuring na siya bilang susunod nitong pagkain. Naparalisa si Hagani sa takot ngunit naalala niya kung bakit siya naroon at nagbago ang kanyang isip, sinasabing nasa panig niya ang swerte dahil natagpuan niya ang Kaijo at hiniling niya sa kanyang ina na panoorin siya. Itinaas ni Artemis ang kanyang paa at malakas na hinahampas ang lupa, ngunit nakaiwas si Hagani habang umiikot at di maintindihan ni Artemis kung paano nakaiwas ang isang tao at ipinakita na suot ni Hagani ang anti-kaiju na boto ng herd, ang bersyon mula sa pagawaan ng Takimura. Ang mga boto na ito ay may AI sensors na kusang nagdedesisyon at automatikong umiiwas,
na binago nila ni Tetsuo upang magamit sa pakikipaglaban sa nyebe at lumapit ang kaiju at naalala ni Hagani ang sinabi ni Tetsuo, kaya determinado siyang harapin ang kaiju. Inihanda niya ang kanyang imbensyon at itinutok ang sandata sa halimaw at sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang ina at agad niyang pinindot ang gatilyo kaya tumama ang bala diretso sa bibig ng kaiju at doon ay kampante ang halimaw na walang mangyayari, kaya isinara nito ang bibig habang nasa loob ang bala. Ngunit nang ito ay sumabog ay napuno ng matinding sakit ang loob ng bibig nito, ipinaliwanag ni Hagani na ang bala ay sumasabog ng paunti-unti habang umuusad at sabay na naglalabas ng libu-libong matutulis na spike na tumutusok sa lalamunan at esophagus, kaya kahit kaunting galaw ng boses ng kaiju ay magdudulot ng matinding sakit. Habang nakikita niyang namimilipit sa sakit ang kaiju ay sinigawan niya ito na hindi na ito muling makakakain ng tao at sa wakas, nasiyahan sa kanyang paghihiganti ay napaiyak si Hagani habang inaalala ang kanyang ina at sinubukan ng kaiju na samantalahin ang pagkakataon at hulihin siya, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Yukiya at pinutol ang kamay nito at nagbanta na umalis na ito sa kanilang buhay kung ayaw nitong tuluyang mapatay. Ang kaiju kahit malapit ng mamatay ay umatras at tuluyang umalis kaya't wala na sila sa panganib. Tumakbo si Tetsuo upang tingnan si Hagani kaso nadapa siya at bumagsak sa ibabaw ng babae. Nagdulot ito ng isang napakahiya na sandali para sa kanilang dalawa. Gayunpaman ay naglakas loob si Tetsuo at pinuri si Hagani sa maayos na ginawa nito na labis na nakaantig sa kanya, ngunit wala silang oras para magpahinga at dahil nang lumingon si Yukiya ay sinabi niyang papalapit na ang hamog at doon ay bigla siyang kinabahan at sumigaw kay Tetsuo na pumunta sa safe spot, dahil may masama siyang kutob. Doon ay muling makikita ang mga lalaking nakita kanina at nagulat ang koronel nang malaman na natalo nila si Artemis, ngunit hindi pa rin ito nag-alala dahil nasa magandang posisyon sila at sa ganitong paraan habang natutulog ang lahat, bigla silang nagpaputok laban sa ating mga pangunahing tauhan. Saka ang babaeng albino ay muling nakatakas at kinailangan nilang ibalik ito sa base at pagbalik sa mga bida. Makikita na si Yuki ay tinamaan na at nabutas ang katawan at ikinwento na nagsimula ang digmaan sa matinding pag-atake sa sentro ng Mishima, at makikita itong sumabog. Para maintindihan kung bakit matindi ang pagkagalit ang nararamdaman ng koronel sa ating bida, bumalik tayo 19 years sa nakaraan kung saan sa bansang Japan, bilang tugon sa pananakop ng mga intergalactic kaiju na itinatag ang Earth. Isa sa mga voluntaryong sumali rito ay si Segami at ito ang koronel. Isa siyang napakahusay na sundalo at hinahangaan ng lahat ng kanyang kasamahan at dahil sa kanyang talento at sipag, mabilis siyang naging isang respetadong recruit. Isang gabi habang nasa misyon sila, nakatagpo sila ng isang kaiju na walang awang pumatay sa ilan sa kanyang mga kasamahan at mga survivors subalit hindi tulad ng iba, hindi tumakas si Segami at sa halip ay agad niyang kinuha ang kanyang baril at walang awan niyang pinatay ang halimaw. Dahil dito ay muli siyang pinuri ng lahat at tinawag siyang tagapagligtas at mula noon, lalo pa siyang nagsikap at patuloy na umangat ang kanyang ranggo at siya ang namumuno sa mga misyon laban sa mga kaiju, talagang isa siyang inspirational na sundalo. Ngunit isang araw habang isinasabit niya ang isa sa kanyang mga medalya, may nakita siyang balita sa TV tungkol kay Tetsuo na isang 9 years old na batang tinitingala ng mga tao bilang tagapagligtas at di ito nagustuhan ni Segami. Makalipas ang ilang panahon, nagdesisyon ang matataas na opisyal ng Earth na bawasan ang paggamit ng mga sundalo at unahin na lamang ang paggawa ng mas maraming robots. Maraming kasamahan ni Segami ang hindi natuwa rito. Pagkatapos nito ay sinubukan ni Segami ang robot simulator, pero napagdesisyonan niyang hindi ito ganoon kaepektibo gaya ng inaakala niya at sa mga sumunod na araw, palagi niyang nakikita sa TV si Tetsuo na tinatalo ang mga kaiju pero dahil sa sobrang mahiyain nitong ugali, lalo lang siyang naiinis dito. Kalaunan ay bumalik siya sa kanyang trabaho bilang sundalo at isang araw, ibinalita ng commander na may 3 kaiju na lumitaw sa lungsod at nang marinig ito ni Segami, agad niyang naalala ang ating bida at lalo siyang nainis. Habang nasa gitna ng kaguluhan ay inililikas ng koronel at ng kanyang mga kasama ang mga tao, ngunit biglang bumagsak ang isang gusali sa harapan nila at doon nila nakita ang isa pang kaiju na papalapit. Pagkakita rito ay inutusan ni Segami ang lahat na umatras, samantalang siya naman ay diretsyong sumugod sa kaiju at iniwasan niya muna ang isang matinding atake at dumulas sa ilalim ng halimaw habang patuloy na nagpapaputok. Ngunit nang makatayo siya at hinahampas siya ng buntot nito na kahit ganoon, tumayo pa rin siya at sumigaw na siya ang tunay na tagapagligtas pero sa mismong sandaling iyon,
dumating si Tetsuo at agad nitong pinatay ang Kaijo sa harapan ni Shigami. Dahil sa sobrang inis ay tinutukan niya si Tetsuo ng kanyang baril kaso wala na pala itong bala. Doon niya napagtanto na si Tetsuo ang tunay na nagligtas sa kanya at mula noong araw na iyon, gumawa si Shigami ng isang layunin ang umangat hanggang sa pinakamataas na posisyon. Nang marating niya ang tuktok ay nagbigay siya ng isang talumpati kung saan sinabi niyang delikado ang presensya ni Tetsuo at hindi dapat iisa lang ang maging tagapagligtas, kaya naman plano niyang magpapalaki ng mga batang may pambihirang kakayahan. Ginawa niya ang sarili niya bilang instructor ng plano at naaprubahan ito, at noong taong 2030 ay nabuo ang isang grupo ng mga bata na susunod sa landas ni Tetsuo upang maging mga tagapagligtas at dito isinilang ang Sixth Earth. Naging obsessed si Shigami na palitan si Tetsuo ng mas maraming tagapagligtas hanggang dumating ang taong 2034, kung kailan nagsimula ang Great Freeze at noong 2035, nabigo ang huling laban ng Earth at tuluyang naglaho ang pangalang Sixth Earth para sa lahat. Mukhang nabigo ang plano ni Shigami pero buhay pa rin ang lahat ng batang iyon, patuloy silang nabuhay at kalaunan ay nagkaroon ng mga espesyal na kapangyarihan at makalipas ang ilang panahon, nalaman ni Shigami na bumalik si Tetsuo dahilan para umabot sa sukdulan ang galit niya rito. Medyo nakakalungkot isipin na nakikipag-away siya sa batang higit 10 taon ang tanda ang lamang sa kanya. Gayunpaman dito niya pinlanong hulihin si Kaiju Flame at si Yuki upang ang Fifth Earth na lamang ang manatiling mga tagapagligtas. Pagbalik sa kasalukuyan ay nakakita si Tetsuo ng makapal na alikabok at agad niyang naramdaman na may masamang mangyayari. Kaagad niyang pinaakyat si Hagani habang ipinapakita si Shigami na paparating kasama ang kanyang hukbo at grupo ng mga Kaijo. Isa sa kanila ang nagutos kay Ios na umatake. Dahilan para nasaktan si Yukiya ng maraming matutulis na bakal na pagkatapos ay sumabog at agad na tumakbo sina Tetsuo at Hagani papunta kay Yukiya, habang ipinagmamalaki naman ng Sixth Earth ang kanilang mahusay na pag-atake. Sa harap ni Shigami ay nakita niya ang perpektong pagkakataon dahil nawalan na ngayon si Mishima ng pinakamahalagang sandata nito, napansin niya rin na medyo hindi masaya si Yuma at alam niyang dahil iyon sa pagkawala ng kanyang Kaijo. Pero dahil dito ay nagawa nilang makalapit kay Tetsuo. Binanggit ni Yuma na mukhang namatay na si Artemisa at kung ganoon ay wala na itong silbi, pero hindi sang-ayon si Shigami rito at pinayagan niya si Yuma na manatili at manood habang sinasabing para maging mga bagong tagapagligtas sila, kailangan nilang patayin sina Tetsuo at Busem. Total ay sigurado raw siya na umiiyak ngayon ang batang iyon dahil sa pagkasira ng kanyang robot kaso habang tinatawanan nila ang ating bida. Biglang lumitaw ang makapangyarihang si Yukiya at pinutol ang isa sa mga sungay ng Kaijo. Pagkakakita rito ay nagulat ang lahat sa gulat pero hindi tumigil si Yukiya at patuloy nitong inatake ang bawat halimaw. Doon napansin ni Tetsuo na may mga taong nakasakay sa ibabaw ng mga Kaijo. Naguluhan siya sa kanyang nakita kaya naisip muna niyang tapusin ang mga halimaw habang iniiwasang saktan ang mga tao. Ngunit bago pa magamit ni Tetsuo ang kanyang bagong fighting style, isa-isang itinransport ni Otoichi ang bawat tao sa kani-kanilang Kaijo. Dahil dito ay nagulat sina Tetsuo at Yukiya dahil hindi nila maintindihan kung paano nakakagamit ng teleportation ang mga Kaijo. Tinatanong ni Shigami si Tetsuo kung nagulat ba ito at nang makita niyang oo ang sagot, ipinaliwanag niyang ginagamit lamang daw ng mga tao ang 10% o mas mababa pa ng kanilang utak. Pero kung magagamit umano nila ang natitirang 70%, maaari silang magkaroon ng psychic powers tulad ng teleportation at pyrokinesis. Sobrang imposible talaga pakinggan yan dahil ang totoo ay hindi kayang gawin iyon ng utak ng tao, ngunit iba ang mga Kaijo dahil kaya nilang mag-adapt sa kahit anong environment ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya kung ikokonekta raw ang utak ng isang tao na may nakatago na potensyal, magising ang instinct ng isang natural na predator at matapos marinig ang lahat ng ito, naintindihan ni Tetsuo na lahat ng taong naroon ay may mga hindi pa kilalang kapangyarihan at ang relasyon ng tao at Kaijo ay parang remote brains. Kinumpirma ito ni Shigami at sinabi niyang dahil sa kanilang pagsasama, kaya na ngayong ilabas ng mga Kaijo ang kanilang buong potensyal at matapos marinig ang lahat ng iyon, tinanong ni Hagani kung bakit ginagawa nila iyon sa ibang mga tao. Ngunit tinrato lamang nila siya ng walang pakialam at pinagtawanan pa, dahil para sa kanila ay wala nang ibang dapat ituring kundi mga kalaban lamang ang ibang tao at samantala, si Nogi naman ay kasama ang ibang mga bata habang nagsalakay sila sa isang abandonadong gusali.
Habang masaya siyang paikot-ikot at may kakaiba siyang naramdaman at pagbalik sa lugar ng labanan, makikita sa iniisip ni Segami na desperado na siyang tuluyang patayin si Tetsuo bago siya pumunta kay Mishima. Tinanong ni Hagani si Tetsuo kung ano ang plano nila, pero seryosong nakatutok na si Tetsuo sa sobrang komplikadong sitwasyon at ginamit ng tagapagligtas ang kanyang matinding talino, upang makapagdesisyon habang pinapanood naman ni Hagani kung paano niya mahigpit na hinawakan ang controls. Sa sandaling iyon ay may napansin si Segami at agad niyang inutusan si Otoichi na ipadala ang orange sa bawat piloto. Hindi maintindihan ni Otoichi kung bakit orange ang pinili niya pero minamadali siya ni Segami. Agad namang naglabas si Otoichi ng orange na baraha at pinalutang ang mga ito sa ere. Ipinaliwanag na si Otoichi Quinoe ang controller ng Kaiju Hermes ay may kakayahang maglipat ng matter sa napakaikling distansya. Isa-isang lumitaw ang mga baraha sa harap ng bawat piloto kasama ang utos na gamitin ang Predator stance. Nagulat ang lalaking nakakostyum nang makita niyang orange ang ipinadala, dahil ayon sa kanya kahit siya raw ay kayang tapusin ang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo gamit iyon. Gayunpaman ay sumunod pa rin silang lahat at naghanda sa kanilang posisyon. Dito rin ipinakilala ang bawat kaiju nila at ang blondeng lalaki ay may osa na ang pangalan ay Heroes. Ang lalaking may light blue na buhok ay may dragon na tinatawag na Ares. Ang lalaking nakakostyum naman ay may pagong na ang pangalan ay Hephaesto, at ang albina ay may ahas na tinatawag na Aphrodite at habang papalapit silang lahat ay naghanda rin si Yukiya sa pakikipaglaban. Samantala ay patuloy pa ring nakatutok si Tetsuo, pero biglang nilampasan lamang siya ng mga kaiju at hindi pinansin ang snowman dahil mas importante raw ang kanilang misyon at kailangan na nilang umatras. Ngunit may isang kaiju na naiwan kasama sina Segami, Yuma at Otoichi bilang tripulante at alam ni Segami na kaya sana nilang manalo, pero kung itinuloy pa nila ang laban hindi bababa sa 3 kaiju ang mamamatay at hindi niya maaaring hayaan mangyari iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Tetsuo kung saan nito sa tingin pupunta ang grupo ng mga kaiju. Agad naisip ni Hagani ang pinakamasamang posibilidad na papunta sila sa sentro ng Mishima. At 5 minuto na lamang ang natitira bago sila makarating doon. Ibig sabihin ay kailangan nilang talunin ang kalaban sa loob ng 5 minuto, kung hindi ay hindi nila masagip ang lungsod at habang binibilang ni Segami ang bawat segundo na nasasayang ni Tetsuo sa pagtayo lamang, iginiit niyang 10 segundo na agad ang nawala. Pinagtawanan niya si Tetsuo dahil isa raw itong mahina at nagdadalawang isip na mandirigma. Habang ipinagmamalaki niya ang sarili bilang bagong tagapagligtas at sa sandaling iyon, biglang umatake ang snowman upang alisin siya sa daraanan kaso may biglang sumuntok mula sa ilalim ng lupa at doon ipinakita ang kaiju ni Segami na isang centaur na ang pangalan ay Hercules.